Magandang araw at magandang gabi sa ating lahat. Nandito na naman tayo para mapag-usapan at bigyan ng opinyon, komentaryo, ang nangyayari sa ating bansa. Awareness lang po. Ito ay isang sariling opinyon, komentaryo, at haka-haka base sa ating nakikita sa mga balita, sa loob at sa labas ng ating bansa, araw-araw. Ito ay isa sa aming mga paraan para maipalabas namin ang aming madamdaming opinyon at komentaryo bilang isang OFW para sa ating bansa. At sana ay mapansin ng ating inuukulan. Tayo po ay hindi eksperto sa lahat ng usapin. Sapagkat hindi tayo abogado. Bagamat nakakaintindi sa problema sa ating bayan at dapat makialam bilang isang Pilipino. Makinig sa eksperto para matuto at informasyon sa ating bansa. Opinyon, komentaryo at balita dito lang sa Kasangga Karamay ng Pilipino. Okay, alright mga kasangga. So we start now. Kumusta na kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po ay bigyan kayo ni God ng malusog at malakas na pangangatawan. Okay. So ating pag-usapan natin to yung maganda at pinaka magaling na Teachers Party List na ngayon ay nasa Kongreso. Hindi lang ito marami sila dyan. So, yung pinakamagaling na mamumuna, magaling magreklamo, magaling mag-recruit, sabi nga ni Ka-Eric Siris. At in fact, may kaso tong human trafficking sa Davao, sa Kalinguod, Davao del Norte, noong November 2018. So, kilalanin natin si Franz Castro with si Minay, Ka-Eric, and Dr. Badoy. Kasi nagkukunwari siya na legislator siya. Hindi, yan si Franz Castro. No, yan siya yan. Siya yung nandudukot yan ng mga anak natin. Kasama yung mga IPs. No? So, nagpapanggap siya ngayon na natatakot siya doon sa sinabi ni former president. Pero sa totoo lang, siya ang top recruiter. At napakaraming anak natin ang nasira at nawasak ang mga buhay. At yung terorismo ay lumaganap dahil sa mga katulad ni Franz Castro. Correct. So ano yung dinadrama-drama mo, Franz? Tumigil ka nga. Ang nagsasalita po doon ay si Bay Pilar. Siya po ang kinikilalang alkalde ng mga katutubo sa lugar ng Talaingon. At ang sinasabi niya si Dato Gibang, isa ito sa mga respected na mga elders, na mga tribal chief sa lugar na ito na ginamit ng NPA para magrebelde. Ang mga pamilya ni-recruit, pati mga anak, apo, pinagre-recruit. Kaya sinasabi ni Bay Pilar, tama na ang panggagamit sa amin. Hindi pa kayo kontento na ginamit nyo kami sa NPA at kami pinagpapatay, namatay kami sa mga ginawa nyo. Ang mga anak namin, gagamitin nyo na naman para ipalimos sa mga dayuhang bansa. Ikapital, no? May binabanggit si Bay Pilar, para kuhanan ng pera, ng pondo, hindi naman napupunta sa tribo at pamayanan. Yan ang mga ipaliwanag mo, Franz Castro. Bakit parang basang sisiw ka doon, kayo ni sa Torocampo, na hindi kayo makasagot sa direktang pagkompronta at panunumbat sa inyo ng mga tribo? Nakaharap nyo, hindi lang si Bay Pilar doon. At sinasabi niya na ang mga hinakot nyo sa Haran, yan ay sa Davao City. Ginawa nila kung si Ma'am Noreen pa, ginawa nilang refugee camp. Kunwari, pinagpapatay ng military ang pamilya, dadalhin sa compound ng United Church of Christ. Concentration camp. Papupuntahan ng mga reporters at mga foreigners, gagawa ng kwento, solicit ng pondo, bingo, millions ang napapasok. Mahigit 20 million ang hinahanap na pondo, saan napunta. Ang donation, grant, and solicitation, more than 20 million ang pumasok na suporta. Pero ang sino mga masa na ginamit nila? Mga katutubo mula sa Talaingon. Kaya sila sinusumbatan at sinisita ni Bay Pilar. Pangatlo, ang sabi ni Bay Pilar, hindi naman mapupunta sa mga kalunsuran para magsayaw-sayaw at magsabi na sila ay pinalayas ng militar. Itong mga katutubo at mga anak namin, kung hindi nyo hinahakot, niloloko, nililin lang. Iyan ang kaso mo, Franz Castro. Kaya yan ay qualified human trafficking in relation to child abuse. Sapagkat 14, 14 na minor de edad na mga katutubong kabataan ang inyong pilit ipinatakas noong panahon na nahuli kayo sa checkpoint
At dahil dyan, may kaso kayo na pending ngayon yung sinasabi na kidnapping at mukhang kayo ay nag-aantay ng panahon na malusutan nyo ito sa pamamagitan ng mga dilly-dally tactics at mga technicality, pero yung katotohanan ay lumalabas at ikakalat namin ito sa taong bayan upang makilala nila kung sino itong mga tao na nakikipagsabwatan sa Kongreso na dapat papanagutin at alisin dyan sa loob ng Kongreso sapagkat kayo ang mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. Anong sabi ni Bay Pilar sa inyo at ng mga katutubo? Kayo ang nagdala ng kaguluhan sa lugar nila. Dahil kayo ang nagdala ng NPA at kayo ang nanulsol sa kanila na sumama sa NPA at mang-ambos at pumatay ng mga sundalo, pulis, kapgo at pumatay ng kapwa katutubo. Sagutin nyo yan, ang pagdanak na dugo sa hanay ng mga katutubong pamayanan. It's just one na nabuko sila, no? Pero napakaraming atraso, napakaraming krimen. Yan, si Franz Castro na yan, pati si Satur Ocampo. Mukhang mga basang sisiw sila dyan. But let me tell you that they have committed the worst crimes against our indigenous peoples. That's human trafficking, recruitment, slavery, child slavery, sexual harassment, rape, terrorist financing, lahat yan. Silang gumawa niyan. One silver lining dito, yung isang maganda lang dito is now alam ninyo and we can share this heartbreak and we will not let it happen anymore. We will end it. So pag nagsasalita yan si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, alalahanin ninyo may malapit ng 2025. Hindi na dapat makakabalik ang kabag, kabataan, anak pawis, bayan muna, Alliance of Communist Teachers at Gabriela. Panoorin po natin to. Dako ang among pag-respeto. Pero kamo, mag-respeto mo, pero dukuhanan yung mga bata dito. Oh, dili mo na ang kinaya. Tama na hindi dato gibang ang ang samuang, magsabot mo. Tama na ini ang paggamit sa amuang. Maayos lang nag-alto mo spoken. Suportahan niyo ang mga natibo, di niyo dyan ang mga bata. Di niyo pabakwito nga wa may diras bukid. Oh, nga ka na doon mga bata dito? Huwag diras bukid. O dili mo sa ang Diyos, walay kasamok sa bukid. Ingnan ka mo, sa tinudan ako, nag-amot na ko 73 years diris bukid. Pero wa kakadara. Hirong lang na kani adto pa, wa na gidalang mga bata. Kunya karon na lang ko di panayaw nga gikas ubos. Ang panayaw din sa among gikan sa bukid. Di na mo hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa karon. Na dito mga tao. Ay ko ninyo ang nag-adto saran kailan ako na tanan. Pero alam ko, walang po nagsaba. Kayo man ka, tanawa. Nanay mga advertise sa radyo nga, sayaw-sayaw mga natibo dito kan mangayo o suportas na inasod. Hibaw anamok na. Sa ato pa, ang amo mo na una, ibaligya ang tribo na mo. Naanin sa santo ninyo, dali kapalo, dili makaabot ang mga natibo. Kanya karong ninon, maabot na sabaw. Dili na po yun. Namunanguha ka mga bata sa lain-lain grupo, wala. Makaadto mistagong kung na-invitation sa kuan dito, gobyerno. Pero dili mo imbita, dili mo ato. Mura nang mapiririmos ang taga-bukid, dili pwede manikamot maganing magtrabaho aron makataon ang mga kabataan sa bukid. Karoon lang ba nga panahon na pagsuod dito na isamok. Kaya pagkagabi maayo ang Indios, may istorya sa mga bata. Pagkagabi o di mamakwit, nai armado mo saka. O sa mana, may magnangit aming away. Wala man ni. Interpret sana, may nang ikaw mo interpret na sila. Wala man minangitan away ang mga nitibo. Wala.
sultian ta mo, walay usa ka nga sundalo ug wala ang sa pikas. Tingnan ta mo. Sa tinuod lang. Unya, mao di ay nga dipatay ang akong bana. Kay aron di mi makatubag. Kana si Libayaw dipatay mismo sa NPA. Antod karon way justisya ni Libayaw. Galata na lang. Unya, napay announcement sa radyo nga ang NPA dunay human rights pero ang military